In this rare occasion, may naganap na life coaching na for sure, babaunin ng mga content creators pagtapos ng Season 7. Ginawi ko yung sinabi ko na hindi na ako uuwi, lalaban ako hanggang Season 8. Ito ngayon, surrender na. Ngayon ko lang naramdaman na hindi lang ako mag-isa lumalaban. Thank you po. Akala nila, simpleng meeting lang ang mangyayari, pero ito na pala ang life coaching na babago sa outlook nila sa buhay. In less than 11 days to go, I wanted to make sure that I would be able to give you the best coaching session ever for Team Chelsea. My question is, okay lang ba na i-coach ko kayo today? Yes! Do you know how to manifest? Yes! Paano manifest? Manifest po yan, parang iniisip mo lagi yung isang bagay, yung goal mo. Automatic ma-attract mo yung mga bagay na pupunta doon. In short, when you manifest and when you attract, kapag may goal ka, may gusto kang makuha, may gusto kang mapasagot, may gusto kang ma-achieve, yun at lagi mong dapat nasa isip. Sa umpisa ay mayroong simpleng sharing sa kanilang growth. Sa akin kasi nung season 3 ng 2018, parang nag-manifest din ako nun eh. May mga nakuha ako, meron din hindi. And ngayon, inulit ko ulit kung ano yung minamanifest ko. Kasi hanggat hindi ko nakukuha, hindi ko titigilan. Sabi nga nila, mas magandang mag-shopping nang hindi mo na tinitignan yung presyo. Nagtama yan. May nadagdag kasi sa manifestation ko. And I'm so happy kasi this year, talagang yung sa amin dalawa ni Kabir, minamanifestation ng magiging successful talaga kami. In a sense na kami dalawa talaga. And isa yun sa mga mas na-excite akong trabahuhin to, mas na-excite ako na one day marinig ko, makita ko sa sarili ko, sa family namin, lalo na sa management na magiging progress. Nung medyo magtagal, ay nagkaroon ng game, pero not just any other game. I want you to find a partner na pinakabihira mong makausap. Meron kayong 30 seconds para sabihin nyo kung saan kayo grateful for. Nakakagaan siya ng pakiramdam, lalo na itong mga nakaraan, things are not getting any better on my end. Bukod sa sinasabi mo yung grateful ka kung saan ng pasigaw, parang meron kang tao na at least ba parang makikinig sa yung genuinely na you deserve it, ganyan. So, mas lalo mo pang parang nafe-feel na sobrang grateful ka dun sa bagay na yun. Ang una po sa akin, ang taong napunta pa sa akin yung taong hindi ko gaano nakakausap. Si Amber, napunta siya sa akin. At siya pa yung una din na tao na magsasabi sa akin na deserve ko talaga na maging isang season na yun. So yun yung realization ko na yung taong bihira ko pa nakakausap, siya ba ang unang susuporta sa'yo. Ano ba ang significance ng game na ito? We will know na may mas malalim pa palang meaning behind it. Kayong lahat, close your eyes. Do not open it until I say so, until the end of this activity. Everybody inhale. Exhale. Imagine yourself. You're in your room. Picture yourself noong January at February this year, bago magsimula ang Season 7. Imagine yourself kung sino ka ngayon. You went back in time at pumasok ka sa pinto ng kwarto mo. And when you open that door, nakita mo yung past self mo 4 months ago.
You're now standing inside your room. You, as who you are today, staring at your past self. Kaharap mo na yung dating ikaw. Habang kaharap mo siya, nag-iisip ka ng mga sasabihin sa kanya. Take a good look of your past self. Titigan mo maigi kung sino ka dati. This is the time, for some reason, binigyan ka ng pagkakataon, kausapin yung nakaraang sarili mo. Anong sasabihin mo? This is the time you talk to your past self. This is the time na sasabihan mo yung sarili mo, may tsansa pa. Lahat ng pagdududa mo, tignan mo ako ngayon. Tell that to your past self. Kausapin mo na yung past self mo. You're back to where you are right now, back to the present. Naalala ko po yung kahit na gusto ko na sumunod, gusto ko na umuwi. Tapos binigyan ako ng kahit para kausapin yung pamilya ko. Kinausap nila ko ng mamukha niya sa kanya. Miss Casey na cheer up nila ako sa nila. Kaya mo yan, para sa pamilya mo to, tsaka naisip ko din na, o ano, kung uuwi ako, wala din akong gagawin doon. Hindi ko sila mabubuhay kung wala akong gagawin. Sabi ko, lalaban ako kasi 3 months na naman ko para dito sa kanila. So, ayun, ginawi ko yung sinabi ko na hindi na ako uuwi, lalaban ako hanggang susunod. Ito ngayon, sabi nila, tingnan ko yung sarili ko ngayon. Ito na nakuha ko na. Ito na. Going back sa first week ko or dun sa time na papunta pa lang ako ng FNC, there's this something bothering me na naging reason siya kung bakit gusto kong umuwi. Every day I have this thought na baka mangyari yung kinakatakutan ko, which is reason yun talaga na ayoko nang magtuloy na sa FNC pa lang. I'm so thankful kasi I've been battling for that ng ilang taon, pero ngayon ko lang naramdaman na hindi lang ako mag-isa lumalaban. Thank you po, Sir JB. Thank you, Mama Sai. Thank you, Miss Abby. Thanks sa pagkakataon. Thank you. Thank you, Gray. Balikan ko yung February, January naman. I was not okay talaga. Nung mga buwan na yun, sobrang ang dami kong inaasikaso, ang busy ko. Pero inisip ko yung negosyo ko talaga, hindi naman talaga siya totally pinasarado. Nag-close lang yung contract and hindi na siya pinarenew. Sobrang nag-depress ako, sobrang na-stress ako. Biglang isang araw, may nag-contact sa akin na yung management na mismo yung lumapit. So bigla akong nagkaroon ng, baka ito na yung perfect time na pumasok ako. Kaya din po hindi ko sinasabi sa family ko na nandito ako kasi ang pagkakakilala po talaga nila sa akin ay masayahin and
puro achievements ko lang po kasi yung sinishare ko sa family ko, hindi po ako nagsishare sa kanila ng mga problem ko kasi hindi na dapat sila malulungkot. Ayoko po na nakikita nila na nanidepress ako, nasa stress ako kasi po problem po yung mararamdaman nila ng ganun. I want everybody to stand up. Tayo tayo lahat. I want you all to hug as many people as you can in this mansion at this moment and just say thank you and just say I value you. Babaunin nila ang mga teachings na ito sa pagtatapos ng Season 7, at magagamit rin nila ito bilang guide sa kanilang future. Nausap ko namin 3! 1, 2, 3!